Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka Anong di tayo ligapin, ayan muling magtipon, kabila ng Panginoon, sa biging saliwain. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal kong kapatid, bilang paghahanda sa ating banal na pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga kasalanan at humiling tayo ng awa at kapatawaran mula sa Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami ay maging marapat sa pagkabuhay na aming kinamtan sa binyag, upang ang ipinagdiriwang namin ngayon ng buong galak ay siyang laging maging lakas para kami ay mailigtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, minabuti ng mga apostol, ng matatanda at ng buong simbahan na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia kasama ni Pablo at Bernabe. At sinugo nila ang mga pangunahing na mga kapatid, si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas. Ipinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman. Kaming mga apostol at matatanda ay bumabati sa mga kapatid na hentil sa Antioquia, sa Syria at Cilicia. Nabalitaan naming ginugulo kayo ng ilang kasamahan galing dini, bagamat hindi namin sila inutusan. Di umano'y binabagabag kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi. Kaya't napagkaisahan naming magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na Bernabe at Pablo, na di nag-atubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Sinusugo nga namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag sa inyo ang nasasaad sa sulat na ito. Sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasya namin ay huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin, maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga diyos-diyosan, ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga bagay na ito at mapapabuti kayo. Paalam. Pinayaon ng mga sugo. Pagdating sa Antioquia, tinipon nila ang mga kapatid at ibinigay ang sulat. Pagkabasa sa liham, ang mga tao'y nagalak dahil sa kanilang narinig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa gitna ng mga bansa, sabihing, Diyos ay dakila. Sa gitna ng mga bansa, sabihing Diyos ay dakila. Nakahanda ako, O Diyos, ako ngayon ay handa na. Purihin ka at awitan ng awiting masisigla. Gumising ka, katawan ko, gumising ka, kaluluwa. Gumising ka, tugtugin, muyaong lumang lira't alpa. Tumugtog ka at hintayin ang liwayway ng umaga. Sa gitna ng mga bansa, sabihing Diyos ay dakila. Sa gitna ng mga bansa, kita'y pasasalamatan. Puon, ika'y pupurihin sa gitna ng mga hirang. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan. Nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Ihayag mo sa itaas ang taglay mong kabantugat. Dito naman sa daigdig ay ang inyong kaningningan. Sa gitna ng mga bansa, sabihing Diyos ay dakila. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay pagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning. At sa mga kapiling po natin sa iba't ibang social media platforms ng Radyo Veritas, ang pagpapala ng Diyos ay sumainyo, nasaan man po kayo, sa tahanan o nasang dako kayo ng mundo. Patuloy po ang pagninilay natin sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon at ang mga biyaya na tinanggap natin dahil sa kanyang muling pagkabuhay. Minsan meron pong magkasintahan na nag-strolling, nagmo-malling, at habang sila ay nag-window shopping, sabi po nung lalaki sa kanyang kasintahan, sabi niya, "Mahal, tingnan mo yung babaeng naka-blue doon sa may kabilang stall." "Asan, mahal? Asan?" "Ayun, no, ayun." "Oh, ano naman yun? Sino naman yun?" sabi niya. Sabi nung lalaki, "Mahal, siya yung ex ko." Tinignan ulit ng babae, sabi niya, "Ayun ba?" Sabi niya ganun. "Ang pangit pala ng ex mo," sabi niya ganun. Sabi ng lalaki, "Grabe ka naman." "Ay, hindi pala pangit," sabi niya. "Ang pangit, pangit, pangit." Sabi niya ganon. Sabi ganon ng lalaki, "Ikaw naman, mahal, oh. Alam mo naman yan dati pa na ang kahinaan ko talaga ay mga ganyang itsura." So ayun, na back to you ang ate girl mo. Ang kapatid, kadalasan sa pagmamahal, ang nagiging batayan ng mundo ay kung ano yung nakikita. Pero ang ating Panginoong Hesus ngayong araw na ito, ipinapaliwanag sa atin ng maigi kung ano nga ba ang maging dapat na batayan sa pagmamahal. Mga minamahal kong kapatid, mga kapanalig, 3 bagay tungkol sa pag-ibig na itinuturo ni Hesus. Ang sabi niya, mag-ibigan kayo. Unang-una sa lahat, itong atas na ito ng ating Panginoon ay isang utos. Utos. At ano nga ba ang inaasahang tugon sa isang utos? Dapat ito ay sundin. Hindi lang ito isang paanyaya o pakiusap o isang pagpipilian o option mula sa ating Panginoon. Nililinaw ng ating Panginoong Hesus na ito ay isang utos. At ito ay nangangailangan ng pagsunod. Kailangang sundin ang utos na ito kung tayo ay mga tagasunod ni Jesus. Ang isang Kristiyano na nagsasabi na, "I cannot love the other, I will just love another one," ay sumasalungat sa kanyang kasinuhan, the identity of being a Christian. Bakit? Ang magmahal ay ang pinakakaluluwa ng pagiging isang Kristiyano. Hindi tayo pwedeng tawaging Kristiyano, hindi tayo pwedeng sabihing mga tagasunod ni Jesus kung hindi tayo marunong sumunod sa utos na magmahal sa Diyos at sa kapwa. Pangalawa, bukod sa ang magmahal
ay isang utos, sabi ng ating Panginoon, pinapaalala sa atin na ang magmahal ay hindi kondisyonal. It is not conditional. Hindi sinabi ng ating Panginoong Jesus na mahalin mo ang kapwa mo kung parehas niyong mahal o gusto ang isa't isa. O kaya hindi naman niya sinabing mahalin mo ang kapwa mo dahil pareho kayong malusog at walang sakit. Hindi niya rin sinabing mahalin ang kapwa pag hindi ka nagalit. Hindi niya rin sinabing mahalin ang kapwa pagka hindi na kayo nagkakasakitan. Ang sinabi lang ng ating Panginoong Hesus, mag-ibigan kayo. At ang atas na ito, na mag-ibigan kayo, ay walang kondisyon na nakaatang, walang limitasyon na sinasabi. Alam niyo, tayong mga Pilipino, meron tayong hindi masyadong magandang kaugalian na tinatawag nating manyana habit. Mahilig tayo na mag-postpone ng mga bagay na gusto o kaya naman na nating gawin. Magmamahal tayo sa susunod na linggo, o sa susunod na buwan, o sa susunod na taon, o pag naisipan na lang natin, pag trip na nating magmahal. No? Pero sinasabi ng ating Panginoong Yesus na tayo ay magmahal, hindi kahapon o hindi bukas. No? Tayo ay sinasabihan ng ating Panginoon na magmahal ngayon. No? Ngayon. Kung hindi natin magagawang magmahal sa kasalukuyan, mas napakalaki po ng posibilidad na hindi din natin kakayaning magmahal bukas o sa makalawa. Kaya piliin na nating magmahal ngayon, no? At nang walang kondisyon. Pangatlo at panghuli, no? Ang atas na ito na mag-ibigan kayo, no? Ay binigyan ng buhay sa pamamagitan ng halimbawa ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi ulit ng ating Panginoon, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. No? Ayun yung pinaka-premise, gaya ng pag-ibig ni Jesus sa atin. Hindi sinabi ng ating Panginoon, mag-ibigan kayo gaya ng pagmamahal niya, nila, o ng kahit na sino man. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Ang batayan po natin ng pagmamahal ay hindi ang pag-ibig na natanggap natin o pag-ibig natin sa isa't isa. Ang batayan natin ay si Jesus. Bakit po? Kung ang batayan natin ay ang pagmamahal ay kung ano ang natatanggap natin, darating yung punto, siguradong sigurado ito, na mapapagod tayo magmahal. Kasi kung nakabase sa pagmamahal ng ibang tao o nung kung sino man, yung pagbibigay din natin ng pagmamahal, paano pag hindi mo na makita? Paano kung nakukulangan ka na sa pag-ibig ng iba? Siguradong mahihirapan tayo at siguradong mapapagod tayo at a certain point. No? Mga minamahal kong kapatid, tingnan natin kung paano tayo umibig. Tingnan natin kung paano natin ipamalas yung pagmamahal na ito ng ating Panginoon. Sabi nga ni Saint Francis de Sales, ang sukatan ng tunay na pagmamahal ay ang magmahal ng walang sukat. Magandang halimbawa, sina Pablo at Bernabe sa unang pagbasa, ang sabi, walang pag-aatubili sila na nagbigay ng sarili at naglingkod sa mga unang Kristiyanong pamayanan. Bakit? Kasi meron silang halimbawa. At yan ang pagbibigay din ng sarili ng ating Panginoong Hesus. Walang sukat, walang kondisyon. Alalahanin natin mga minamahal kong kapatid, mga minamahal na mga kapanalig, no? Ang utos o ang sinasabi ng ating Panginoon ngayong araw na ito na mag-ibigan kayo ay unang-una sa lahat, utos ng Diyos na dapat sundin. Utos ng Diyos ang magmahal, kaya dapat sundin natin. Magmahal tayo ng walang kondisyon at higit sa lahat, ang batayan ng ating pagmamahal ay ang halimbawang ibinigay sa atin ng ating muling nabuhay na Panginoon.
tinatawag tayo ni Kristo na kanyang mga kaibigan at inuutusan tayong ibigin ang isa't isa. Ipakita natin ang ating pag-ibig sa katapatan ng ating mga panalangin. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tinawag upang mangaral ng Ebanghelyo sa anumang paraan, naway magpahayag ng mabuting balita ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namumunong politiko naway matakot sa Diyos at gawin ang nararapat ayon sa mga salita ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mag-asawa naway isa puso ang utos ng Diyos na mag-ibigan kahit sa mga pagkakataon ng pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at may kapansanan naway makatagpo ng pagmamahal sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kapatid nating yumao, naway pagkalooban ng Diyos ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Diyos, dinggin mo ang aming mga panalangin at loobin mong lumago sa amin ang iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang ibig mo ang gamit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Hinihirahan mo sa'yo, buong puso kong inahalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyo sanang kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo,
sa mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Ang muli mong pagkabuhay ay pinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik. Hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa
tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kahayag, ang kapangyarihan at kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito si Jesus na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat mapatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento.
Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. O Birhen ng katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Panalangin aking sa paglalakbay. karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang tos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa lahat ng may karamdaman. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang dakilang manggagamot at tagapagpagaling. Sa oras na ito, itinataas namin sa iyo ang lahat ng may sakit, pisikal man, emosyonal o espiritual. Hipuin mo po sila ng iyong mapaghimalang kamay at pagalingin ayon sa iyong banal na kalooban. Sa iyong mapagmahal na kamay, itinataas namin ang lahat ng mga may sakit, ang mga dumaranas ng kanser at matinding karamdaman, sakit sa puso at mataas na presyon, diabetes at iba pang sakit sa dugo, sakit sa bato at atay, arthritis, rayuma at pananakit ng katawan, karamdaman sa baga tulad ng hika at pneumonia, trangkaso, lagnat at iba pang impeksyon, mental health conditions tulad ng depresyon at anxiety, at iba pang mga viral diseases, sakit sa mata, tenga at balat, paralisado at may kapansanan.
Hipuin mo po sila, O Diyos, at pagalingin ayon sa iyong kalooban. Bigyan mo sila ng lakas ng loob, pag-asa at kapayapaan sa kanilang laban. Gamitin mo ang mga doktor, gamot at iba pang paraan bilang daluyan ng iyong kagalingan. Gayon din ang lahat ng nagpapagal upang sila'y gumaling. Bigyan mo po sila ng lakas upang kayanin ang anumang sakit na kanilang pinagdaraanan. Ipagkaloob mo sa kanila ang kaginhawaan sa kabila ng kanilang paghihirap. Pagpalain mo rin po ang kanilang pamilya at mahal sa buhay na nag-aalaga sa kanila. Naway huwag silang mawalan ng pag-asa, kundi patuloy na magtiwala sa iyong pagmamahal at habag. Sa lahat ng may mabigat na dinadala, ipaalala mo sa kanila na hindi sila nag-iisa. Kasama kanila sa bawat sandali ng kanilang laban. Tulungan mo rin kaming maging instrumento ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng pag-alaga at suporta sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ilan lamang pong patalastas sa darating na araw po ng mga ina sa May 10. Mag-aalay tayo ng banal na misa para sa ating mga mahal na ina, buhay man o yumao, upang ipagkatiwala sila sa pag-ibig at habag ng Diyos. Inaanyayahan po namin kayo na dumalo sa ating healing mass dito sa Our Lady of Veritas Chapel. Tumawag lamang po sa Religious Department sa numerong 89257931, local 129-131 or local 137, or mag-text po sa 0917-631-4589 at hanapin po lamang si Miss Rene Jose o si Miss Ali Nahe. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsingawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsingawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro